At ayan mga ka-crypto, ito po ang ating pinakaunang balita sa bidong ito, kung saan ay napakatindi. Sabi ay Pondent claims this move would push XRP over $100,000. Top analyst says no way. Ayan. Sa mundong ginagalawan po natin dito sa cryptocurrency, ay hindi na po bago ang makakita ng mga kwentong magpapatayo ng balahibo mo sa sobrang laki ng mga numerong binabanggit. Kamakailan po ay meron pong isang post sa X ang umabot po sa tuktok ng usapan at naging mitsa ng mainit na usapan dito sa ating community. Sapagkat isa pong kilalang commentator na si Pampios ang naglabas ng pahayag ng isang posibleng gold revaluation ay magtutulak kay XRP para lumagpas sa presyong $100,000 habang unti-unting nawawalan ng halaga ang US dollar. Ngayon ay agad po itong umani ng napakaraming atensyon, mga shares at piyansa mula sa mga taong gustong yumaman agad sa isang igla. Kaya yan po, yung rinishare ni Chartner dito na post, aktual na post ni Pampios. Yan. Sabi niya dito, that move would push XRP over $100,000 as USD collapses and XRP remains the only global neutral settlement layer. Yan. Pero para po kay Chartner naman dito, isa po siyang tanyag na technical analyst na subok na sa XRP space. Sobra na ang balitang ito ayon sa kanya. Nakita na po niya ang lahat ng klase ng hype at sa pagkakataong ito, nagpasya po siyang magsalita ng diretso at walang paligoy-ligoy. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang naging sagot ni Chartner, ang katotohanan sa likod ng matematika na $100,000 na presyo, ang mga nakaraang sablay na hula ng iba pang kilalang pangalan sa industriya at kung bakit mahalagang maging makatotohanan sa ating mga investment ngayong taon. Kaya simulan po natin sa kung paano ba nagsimula ang issue tungkol sa $100,000 XRP na yan. Kung susuriin po natin ang pinanggalingan ng isyong ito, madaling maunawaan kung bakit mabilis po itong kumalat sa social media. Gusto ng bawat isa sa atin ang magandang balita, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang pag-angat ng ating hawak na assets. Si Pampios dito ay nagbigay po ng teorya na ang pagbabago sa halaga ng ginto sa buong mundo ay direktang makakaapekto sa fiat currencies. At sa huli ay magiging dahilan para pumalo sa XRP sa mahigit $100,000 bawat token. Para po sa mga ordinaryong tao na naghahanap ng pag-asa sa gitna ng hirap ng ekonomiya, napakasarap pakinggan ng ganitong klaseng pahayag. Pero dito po papasok ang punto ng balanse. Ang ganitong uri ng balita ay madalas na lumilikha ng maling pag-asa o false hope. Kapag ang isang tao ay nagbasa ng ganyang kalaking numero, madali silang magpadala sa emosyon nang hindi na tinitignan ang kabuuang litrato ng market. Kaya sa tingin ko, ang pagkalat ng mga ganitong klase ng teorya ay bahagi ng kultura ng internet, kung saan ang shock value ang nagpapatakbo ng engagement. Mas maraming mag-uusap kung mas malaki po ang numero, kahit pa ito ay malayo na sa realidad ng ekonomiya. Kaya bilang mga taong nakatutok po sa tamang impormasyon, mahalagang suriin po natin kung ano ang totoo at kung ano ang simpleng kathang isip lamang ng mga naghahanap ng atensyon online. Ngayon ay bakit nga ba tinawag ni Chartner na mindless garbage ang prediction? Ayan, mindless influencer garbage. Yan po ang naging tugon ni Chartner at
ito ay walang halong pag-iimpok. Diretso niyang sinabi sa kanyang mga followers na iligtas ang kanilang mga sarili mula sa pagkabigo at iwasan ang mga ganitong uri ng mindless influencer garbage. Nagbabala pa siya na ang sino mang magpapadala at maniniwala sa mga ganitong prediction ay tiyak na maaagnas sa sahig sa loob ng maraming taon dahil sa mga huwad na pangako. Wala siyang panahon para isa-isahin ang teorya sa merit nito. Tinanggihan niya ito ng buong tapang at hinikayat ang publiko na gamitin ang sariling kaisipan at pagpapasya. Para sa akin ay sang-ayon po ako sa paraan ng pagpapahayag ng babalang ito. Masyadong marami na ang nasusunog ang pera dahil sa bulag na pagsunod sa mga taong nagbibigay ng mga numerong walang basihan sa totoong kapasidad ng market. Ang mga komento po ni Chart Nerd ay nagpapakita ng frustration ng isang seryosong analyst sa mga taong ginagamit ang pangarap ng iba para po sa pansariling kasikatan o clout. Sa halip na magbigay po ng maling pag-asa, mas pinili niyang gisingin ang mga tao sa katotohanan na ang pag-i-invest ay nangangailangan ng tamang pag-iisip at hindi ng simpleng panaginip sa gabi. Ngayon ay posible bang maabot na XRP ang presyong $100,000 ayon sa matematika? Yan, tingnan po natin ang mismong matematika sa likod ng numerong ito para maintindihan natin kung bakit ito tinawag na imposibleng mangyari. Sa kasalukuyan, si XRP ay nakikipag-trade sa paligid po ng $1.08. Para umabot ito sa $100,000, mangangailangan ito ng pag-angat o gain na mahigit 9 million %. Sa ngayon, si XRP ay may humigit kumulang 57 billion tokens na nasa sirkulasyon. Kung ang bawat token ay nagkakahalaga ng $100,000, ang kabuuang market capitalization o market cap nito ay aabot po sa napakalaking halaga na $5.7 quadrillion. Para mas maging malinaw sa atin ang sukat na iyan, ang kabuuang gross domestic product o global GDP ng buong mundo ay nasa humigit kumulang $110 trillion lamang. Ibig sabihin, kung si XRP ay magiging $100,000, ang halaga po nito ay magiging mas mataas ng mahigit 50 times or 50 beses kaysa sa buong ekonomiya ng buong daigdig. Walang kahit anong asset sa buong kasaysayan ng sangkatauhan ang nakagawa o nakalapit man lang sa ganyang klaseng valuation. Para sa akin, ang pag-isip pa lang sa numerong ito ay nagpapakita na hindi na ito usapan ng simpleng paglago ng crypto, kundi pagbaliktad na. Yan na po ay pagbaliktad na sa buong sistema ng pera sa buong mundo nang walang sapat na batayan. Ngayon ay ano naman ang track record ni Chart Nerd sa mga ganitong issue? Si Chart Nerd ay kilala po sa pagiging bullish o positibo sa hinaharap ni XRP. Sa katunayan, minsan na niyang tinawag ang $27 na target bilang isang bagay na posibleng mangyari base sa kanyang pagsusuri sa takbo ng chart. Gayunpaman, may hangganan ang kanyang pagiging positibo. Kahit pabor po siya sa pag-angat ng coin, alam niya kung kailan aatras kapag ang mga numero ay lumalampas na sa hangganan ng lohika. Dati na rin niyang tinawag ang pansin ni Pompeius dahil sa mga kahina-hinalang target nito. Bagamat may pagkakataon na inilarawan si Pompeius na ang numerong binanggit niya ay ang halaga na balak niyang i-invest at hindi ang mismong presyo ng token. Sa kabila ng mga kontrobersiyang iyon, pinapakita ng huling kaganapang ito na si Chart Nerd ay nananatiling nakatutok
sa realidad. Ang kanyang diskarte ay inuuna po ang technical structure kaysa sa mga haka-haka na walang basihan. Palagi niyang pinaghihiwalay ang kanyang sarili mula sa mga influencer na nag-promote ng mga labis-labis na presyo ng walang kredibilidad sa technical o pondo. Kaya sa tingin ko, ito ang klase ng boses na kailangan natin sa community. Isang taong kayang suportahan ang sarili niyang posisyon pero may lakas ng loob ding sabihin sa mga tao na huminto kapag ang usapan ay nagiging katawa-tawa na. Ngayon ay bakit po patuloy ang paglabas ng mga moonshot calls sa market? Hindi po si Chart Nerd ang nag-iisang tao na tumutol sa mga ganitong uri ng prediction. Marami ng eksperto ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa mga tinatawag na moonshot calls. Halimbawa ay si Jake Clover, ang chairman ng Digital Ascension Group. Siya po ay nagpahayag noon na si XRP ay aabot sa $100 bago po matapos ang taong 2025. Isang pahayag na hindi naman lumapit sa totoong nangyari. Dahil dito si Zach Rector na isa ring kilalang analyst ay hayagang tinawag ang prediksyong iyon na nakaliligaw para sa mga investors. Ang ganitong sistema ng pagbibigay ng mataas na prediction ay dokumentado na rin ng Times Tabloid dito noong January. Yan, ang Times Tabloid, ito po ang ating paboritong source ng mga balita dito. Naglabas po sila ng listahan ng mga prediction na hindi po nagkatotoo. Kabilang na po ang target ni Clover na $750. Ang tawag naman ni Chad Steingraver na $250. Ang prediction ni Jack the Rippler sa $100 at maging kay Time Traveler na umaabot sa $73,000. Kahit pa sinabi ni Clover na mas naniniwala at mas lalo siyang naging bullish kay XRP ngayon kaysa noon, ang reaksyon ng community ay unti-unti nang nagiging may pagdududa o skeptical. Sa aking opinyon, ang patuloy po na paglabas ng mga numerong ito ay nagpapakita lamang na ang pag-asa ay isang mabisang kasangkapan para makakuha ng atensyon. Ngunit sa katagalan, ang mga taong nagbibigay nito ay nawawalan ng kredibilidad kapag ang mga takdang panahon ay lumipas na walang nangyari. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang aral po na makukuha natin sa gusot na ito ay napakasimple. Gamitin po natin ang ating sariling pag-iisip at huwag pong magpadala sa emosyon. Ang market ng cryptocurrency ay sadyang pabago-bago at ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa pera na ating pinaghihirapan. Ang mga prediksyong umaabot po sa daang-daang libong dolyar ay maaring magandang pakinggan sa mga video o basahin sa mga post. Ngunit kapag hinarap na natin ang malamig na katotohanan ng market capitalization at global economy, madaling makita na ang mga ito ay kathang isip lamang. Ngayon, ang pagtutok po sa mga lehitimong analyst na may basihan sa kanilang mga sinasabi, katulad po ng ginagawa ni Chart Nerd dito sa pagtatanggol sa tamang structure ng market, ay isang hakbang palayo sa kapamahakan. Kaya wag po nating hayaan ang ating mga pangarap na yumaman ang magbubulag-bulagan sa atin sa mga imposibleng numero. Kaya manatili po tayong nakatapak sa lupa, mag-aral ng mabuti at maging matalino sa bawat desisyong ating ginagawa sa ating mga portfolio ngayon pong taong 2026. At ayan naman po ang ating sunod na balita dito. Sabi rito ay XRP secret plan exposed. Pundit says you need to watch this. Ayan, habang
patuloy po nating sinasaksihan ang mabilis na pagbabago sa mundo ng mga digital assets at cross-border payments. May isang lumang teorya na muling pinag-uusapan ng napakaraming XRP community member. Hindi ito simpleng chismis, kundi isang malalim na pagtalakay sa kung paano maaaring baguhin ng kasaysayan ang ating pinansyal na hinaharap. Ayon po sa crypto researcher dito na si Apex Crypto Insights, may napakalaking koneksyon ang kasalukuyang sistema sa isang artikulong inilabas halos apat na dekada na ang nakalipas. Sa isang video po dito na ibinahagi sa X, sinuri po ni Apex Crypto Insights ang kilalang artikulo ng The Economist magazine mula noong taong 1988 na pinamagatang Get Ready for the Phoenix. Bagamat ang mismong artikulo ay hindi po direktang binabanggit ang pangalan ni XRP, iniharap ito ng researcher sa loob ng konteksto ng mga nagaganap na usapan ngayon tungkol sa mga digital assets, ang pagpapabuti po ng international payments at ang posibilidad ng pagkakaroon ng isang nagkakaisang global financial system. Kaya sa balitang ito ay tututukan po natin ang prediction ng publication tungkol sa isang sulong international na pera at ang posibleng papel ng International Monetary Fund o IMF sa pagpapatupad nito. Yan, simulan na po natin sa kung bakit pinag-uusapan ang 1988 vision ng The Economist para sa global economy. Yan, ipinaliwanag po ni Apex Crypto Insights sa kanyang pagsusuri na ang article noong 1988 ay naglatag ng isang malaking pananaw. Yan ang paglitaw ng isang global money na tinawag po nilang Phoenix bandang taong 2018. Yan. At ayon sa researcher, nakita ng publication noon na ang patuloy na paglago ng economic integration at ang mabilis na pagsulong ng technology ay magiging dahilan upang ang mga pambansang pera ay maging hindi na praktikal para sa global commerce. Dahil dito, magbubukas ito ng daan para sa isang solong pera na siyang hahalili sa kanila. Sa aking opinyon, kung susuriin po natin ng mabuti ang pananaw na ito, napaka-interesting makita kung paano po nila hinulaan ang kahalagahan ng technology dekada bago pa man maisilang itong si Bitcoin o anumang uri ng modernong crypto. Kaya sa aking pananaw, ang ideya ng isang Phoenix currency ay hindi lamang isang simpleng panaginip noon, kundi isang blueprint kung paano po pinaplano ang hinaharap ng global finance. Sa kasalukuyan na ngayong taong 2026, kitang-kita natin na ang mga pambansang pera ay dumaranas ng matinding inflation at kawat po ng katatagan. Ang paggamit ng mga digital assets ay nagiging solusyon, hindi dahil ito ay uso, kundi dahil talagang kinakailangan na ng sistema ang isang mas mabilis at mas efficient na daluyan ng halaga. Kung tama po ang direksyon na tinatahak ng mundo ngayon, ang mga dating teorya tungkol po sa isang pinag-isang sistema ay dahan-dahang nagiging realidad sa ating harapan. At si XRP ay nakaposisyon po sa gitna ng pagbabagong ito. Ngayon paano naman po magiging epektibo ang isang unified currency laban sa exchange rate volatility? Ayan, ayon pa sa pagsusuri ni Apex Crypto Insights, iniharap ng 1988 article ang pinag-isang pera na ito bilang isang solusyon
upang pasimplihin ang international na trading at mga transaksyong pinansyal sa pamamagitan ng tuluyang pag-alis ng exchange rate volatility. Ipinunto rin ito ng mga tradisyonal na pambansang pera, kabilang na po ang US dollar, ang Japanese yen, at ang German Deutsche Mark, at ay unti-unti pong magiging hindi na efficient at sapat sa isang mas konektadong mundo. Sa aking opinyon, ang kawat ng katatagan sa exchange rates ang isa po sa pinakamalaking sakit ng ulo ng mga negosyante at bangko sa buong mundo po noon at maging ngayon. Sa bawat pagbabago ng halaga ng dolyar o yen, milyong-milyong dolyar ang nawawala sa mga kumpanya dahil po sa volatility. Kaya sa aking pananaw, ang dahilan kung bakit binabalikan ng XRP community ang ganitong mga lumang artikulo o articles ay dahil ang pangunahing layunin ng Ripple ay ang pabilisin at pabilisin po at maging mura ang cross-border settlements habang inaalis ang friction sa mga palitan ng pera. Ang pag-alis ng exchange rate volatility sa pamamagitan ng isang digital liquidity bridge ay eksaktong sumasalamin sa kung ano ang inilarawan ng Phoenix concept. Kaya hindi na natin kailangang dumaan sa paulit-ulit na conversion kung mayroon lamang iisang tulay o pamantayan na kinikilala sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lumang pananaw ay nananatiling napapanahon sa ating modernong panahon ngayon pong taong 2026. At ngayon ay ano naman ang papel ng IMF sa pagbuo ng isang global central bank? Isa pong malaking bahagi ng video ay nag-focus po sa posibleng maging papel ng IMF sa loob ng ipinahihiwatig na monetary system. Ayon po kay Apex Crypto Insights, iminungkahi ng The Economist ang IMF bilang pinakaangkop na kandidato upang mga siwa sa Phoenix, lalo na't mayroon na silang umiiral na responsibilidad sa international monetary cooperation. Itinampok po ng researcher ang karanasan ng IMF sa paggamit ng Special Drawing Rights o SDRs na inilarawan bilang isang uri ng international reserve asset na binubuo ng isang basket ng mga pambansang pera. Ayon po sa video, ang karanasang ito ang nagbibigay daan sa IMF upang magkaroon ng kakayahang bumuo, mamahala at panatilihin ang kredibilidad ng isang hinaharap na global currency. Dagdag pa rito, inilarawan din ng publication ang posibilidad na ang IMF ay mag-evolve at maging isang bagong uri ng global central bank na siyang magbabantay sa supply ng Phoenix, magtatatag ng pandaigdigang inflation target at mag-uugnay sa monetary policies ng mga kalahok na bansa. Sa aking opinyon, ang ideya na ang IMF ay magiging isang global central bank ay maaaring maging controversial para sa iba. Ngunit kung titingnan natin ang takbo ng mga financial institutions sa mga nagdaang taon, hindi ito malayo sa katotohanan. Kaya sa aking pananaw, ang mga sentral na bangko sa buong mundo ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa mga international organization upang bumuo ng mga balangkas para sa central bank digital currencies o CBDCs. Ang paggamit ng mga kasangkapan tulad ng special drawing rights ay nagpapakita na mayroon na silang infrastructure para sa isang multi-currency basket. Kung ang IMF o anumang katulad na institution ang hahawak sa ganitong uri ng kapangyarihan, mangangailangan ito ng isang napakabilis at malakas na technology upang maayos na maipamahagi
ang liquidity sa iba't ibang bansa nang walang aberya. Dito po pumapasok ang tunay na halaga ng mga asset tulad ng XRP. Ang mga institusyong ito ay hindi po makapapatakbo ng isang global system gamit ang lumang technology ng pagbabangko. Kakailanganin nila ang mga digital assets na may mataas na bilis at mababang bayarin sa transaction upang masigurong magiging matagumpay ang anumang transition patungo sa isang centralized system. Ngayon ay paano naman babaguhin ng standardized monetary policy ang pagkontrol ng mga gobyerno? Ayan. Tinalakay po ni Apex Crypto Insights ang mas malawak na implikasyon ng iminungkahing sistema pagdating sa monetary governance. Ipinaliwanag ng researcher na ang ganitong uri ng sistema ay magbabawas sa kakayahan ng mga individual na pamahalaan na maimpluwensyahan ang kanilang sariling domestic economies sa pagitan ng independent monetary policy. Dahil ang pamamahala po sa inflation ay isa sa ilalim sa isang solong otoridad. Idinagdag pa niya ng umiiral na oversight ng IMF sa exchange rate policies at ang pagsusuri nito sa mga kaganapan sa global economy ay mga bagay na sumusuporta sa ganitong uri ng pagbabago. Ayon po sa video, ang mga kakayahang ito ay makakatulong po sa institution na bumuo ng isang regulatory structure na may kakayahang mamahala sa isang technologically advanced international currency habang pinananatili ang katatagan laban sa mga krisis sa pananalapi or financial crisis. Sa aking opinyon, ang pagkawala po ng ganap na kontrol ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang monetary policy ay isang malaking hakbang para sa buong mundo. Sa isang banda, maaari po nitong pigilan ang labis na pag-imprinta ng pera ng mga tiwaling o mahihinang gobyerno na nagiging sanhi ng hyperinflation. Ngunit sa kabilang banda, nagdadala rin ito ng mga katanungan tungkol sa soberanya ng bawat bansa. Kaya sa aking pananaw, ang pagbabagong ito ay hindi mangyayari sa isang iglap lamang. Ito ay isang dahan-dahang proseso na ating nasasaksihan ngayon pong taong 2026. Ang mga financial regulators sa iba't ibang sulok ng mundo ay patuloy na gumagawa ng mga batas at regulasyon upang ihanda ang market para sa isang mas pinag-isang digital economy. Ang pagsusuri po ni Apex Crypto Insights ay nagpapaalala sa atin na ang mga ideyang ito ay matagal nang pinaplano sa likod ng mga saradong pinto. Para po sa mga sumusubaybay kay XRP, ang mga ganitong balita ay nagbibigay po ng malawak na pananaw na ang mga nangyayari ngayon ay bahagi ng isang napakalaking puzzle sa global financial reset. At ayan sa kabuuan, ang pagbabalik tanaw sa article ng The Economist mula noong taong 1988 ay hindi lamang isang pag-aaral sa kasaysayan, kundi isang bintana kung paano po tinitingnan ng mga higanting institution ang kinabukasan ng ating salapi. Ang konseptong Phoenix, ang posibleng pamamahala ng IMF at ang pagtatatag ng isang pinag-isang global financial system ay mga paksang unti-unting nagiging bahagi ng ating kasalukuyang realidad ngayong taong 2026. Bagamat ang mga teoryang ito ay patuloy na pinagtatalunan, ang malinaw ay ang patuloy na pagbabago sa infrastructure ng pagbabangko ay nagtutulak sa atin patungo sa isang mas mabilis, mas konektado at mas technological na advance na mundo. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.